Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo'y dadakong muli sa konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Kamusta po kayong lahat? Sa maigsing sandali ay aking isi-share yung pangyayari dito sa John chapter 21 kung saan tinanong mismo ng Panginoong Hesus si Pedro. At ang kanyang katanungan ay naulit ng 3 beses. Ano po iyon? Simon Peter, lovest thou me more than this? Simon Peter, lovest thou me more than this? May kinalaman po sa pag-ibig yung tinatanong ng Panginoon. Sinagot naman siya ni Simon, sabi niya, "Yeah, Lord, thou knowest that I love thee." Pero inulit ng 3 beses ng Panginoon. Kasi mga minamahal mga kaibigan, kung titignan nyo ang verse 1 and the following ng chapter 21 ng John, sumasagot si Pedro na mahal niya ang Panginoon, pero ang totoo no, nasa backsliding period siya. Kasi bumalik siya sa pangingisda. At ang nakakalungkot nun, pati yung ibang mga alagad, nagsisama na rin sa kanya. Kaya sa totoo lang, sa mga churches, sa mga simbahan, yung iba nagbabackslide, nagtatangay pa ng kasama eh. Dapat sila na lang, nadadamay pa yung iba. Pero siguro, iikot ang ating pagbubulay-bulay ngayon doon sa patunay ng iyong pag-ibig sa Diyos. Kasi, sa totoo lang, ang pinaka-naaabusong salita na ating nabibitawan ay yung puro I love you, I love you, I love you. Lord, I love you. Pero maaring alam ng Diyos na hindi naman totoo. So nais ko lang pong i-share sa inyo na ano ba yung mga pruweba ng ating pag-ibig? Ano ang pruweba? Kaya si Pedro hindi nakaligtas sa Panginoon dito eh. Mahal mo ba talaga ako? Parang sinasabi ng Panginoon, "Wedi nga. Eh kung talagang mahal mo ko, bakit nag-backslide ka? Eh kung mahal mo ko, bakit hindi na yung mga ibinilin ko sa iyo na dapat mangaral ka, mangingisda ka na, di ba?" So ito pong salitang pag-ibig nangangailangan ng pruweba eh. Tapos bibigyan ko po kayo ng 4 na mabilis lang po na mga pwede nating isagot na patunay sa ating pag-ibig sa Panginoon. Unang-una, yung sinabi ng John 14:15, ito po yung una, may kinalaman sa pagsunod. Sabi ng John 14:15, "Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." So kung talagang mahal natin ang Panginoon, susunod tayo, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Yan ang una. Pangalawa, na patunay ng ating pag-ibig ay nasa pagbibigay. Kaya nga ang John 3:16, nung magmahal ang Diyos sa mundong ito, nung mahalin niya ang sangkatauhan, ibinigay ang bugtong na anak. Nung ang Diyos ay magmahal, may patunay. At yun ay ang pagbibigay. So, hindi lamang pagsunod ang patunay ng pag-ibig, pagbibigay. Kaya nga yung naririnig kong kataga nung ako estudyante, you can give without loving, but you cannot love without giving. Kaya kung mahal nyo ang Diyos, hindi question sa inyo ang pagbibigay. Pangatlo, kung talagang mahal natin ang Diyos, tayo ay nakapagsasakripisyo, pagsasakripisyo. Pagsunod, pagbibigay, pagsasakripisyo. Ginawa rin ng Panginoon yan, nagsakripisyo siya sa krus ng Kalbaryo, patunay ng wagas na pag-ibig niya sa atin. Pang-4 na letter P ng patunay ng pag-ibig, pagpapahalaga. Pagsunod, pagbibigay, pagsasakripisyo, pagpapahalaga. Pag mahal mo ang Diyos, papahalagahan mo siya. Pag mahal mo ang Diyos, susunod ka. Pag mahal mo ang Diyos, sasamba ka. Pag mahal mo ang Diyos, iingatan mo ang relasyon mo sa Kanya. Pag mahal mo ang Diyos, ayaw mo masaktan ang Kanyang puso't damdamin. So, mahalaga ba ang Diyos sa iyo? Pagpapahalaga. Yan, yung 4 na letter P na yan, patunay ng ating pag-ibig sa Diyos. Nasa sa atin ba? May patunay ba talaga? Nakikita ba sa buhay natin? Baka matanong din tayo ng Panginoon ng 3 beses, mahal mo ba talaga ako? Hindi nga, totoo, mahal mo ako.
Kaya ang ganda ng slogan doon sa Mandaluyong eh. Alam nyo ba nakalagay sa Mandaluyong slogan? Gawa, hindi salita. Madali pong sabihin na I love you Lord, I love you Lord, pero wala namang gawa, puro salita lang. So sana kinapulutan nyo ng aral. Ito po ang inyong lingkod, ang Pekeng Kano.